And good day! So unahan ko na kayo. Dito ako ngayon sa bandang Pulo. Parte pa rin ng malapit sa Dapitan City. So naghihintay ako ngayon ng bus papunta sa Osamis or sa Oroqueta. Dito raw kasi yung hintayan ng bus na dadaan, no? Sa mga lugar na yun. So for today, adventure natin ay pupunta tayo ng isang probinsya na tinatawag na Misamis Occidental. So kararating lang naman natin dito sa highway at kahanan kasi sila dito sa may kanto dito. Yung diretsyo kasi ay sa papuntang Dapitan City. Yan. So kakanan sila, yun yung papuntang Cagayan de Oro. Tsaka that's why ang sasakyan nating bus ay yung mga may signage na Cagayan de Oro. Mas bababa na lang tayo ng Oroqueta. Yan. So samahan niyo ako sa journey na to. Siguro mga 2 to 3 hours the bus ride. So nagsisimula na yung biyahe ko papuntang Oroqueta. So may nalaman ulit akong bago. So bukod sa Ceres Bus Terminal or bus, ay meron din palang isang bus operator na dumadaan na ang destination ay mismo Osamis. So hindi na Cagayan de Oro sinakyan ko kasi may nakita ko na diretsong Osamis. Bababa na lang ako doon ng Oroqueta. So nakasaya ko dito ngayon. Non-aircon siya. Ang pamasahe ay nasa around 155. Ayan, so after 2 hours na biyahe sa bus, dumating na tayo sa may Oroqueta. And first itinerary natin ay yung fish sanctuary nila. Hello po. Sir, ito yung fish sanctuary. So welcome sa Mobod Fish Sanctuary. So ito yung first itinerary natin dito sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Dito siya located sa Barangay Mobod. Pakita ko yung dinadaanan ko right now. Dala ko lang lahat ng gamit ko. Dala ko lang lahat dahil walang pag-iwanan doon. So ito yung dinadaanan ko ngayon. Medyo ano lang, no? Bamboo ano siya, bridge. Ibang feeling na anytime pag mabigat ka babaksak. Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo. Wala ako tanong gunit yung ginama. Linis oh. Ay, awa. Nag-vlog kaya? Hindi. Nagdo-document lang. School project. What? Para hindi naman tayo masyado tanongin ng mga bata. Pero yun, linis ang tubig doon kaya naliligo sila doon. Yan, so after siguro mga 5-minute walk from doon sa registration area, narating na natin yung dulo. Itong sanctuary na to. Magandang umaga po. Doggy. So ayan, may nag-a-assist sa akin na aso. Doggy, na-assist mo ba ako? Salamat. Thank you. Ayan, so ito na yung dulo. Pero walang tao dito. Okay, so lakarin lang natin yung paikot nitong dulo. Itong, oh, may nakikita na ako isda. Lakarin muna natin, parang gusto ko muna makita. Yup, gaganda ng mga isda, lalaki.
It's a fish sanctuary. Hello, dog. Okay, ito pala yung CR sa dulo. Pala yun na. Pinapakita lang sa akin ng aso yung mga isda. At yung itsura dito. So, pakita na natin. So, ito yung Mobod Fish Sanctuary dito sa Oroqueta, Misamis Occidental. Malinis pa rin ang tubig as expected. Malinis talaga yung tubig at may mga fish sa ilalim. Hindi lang siya mga literal na maliliit na fish, malalaking fish siya. Ayan, oh. Ganda, may floating cottage doon. Hindi ko lang sure kung pwede pumunta, pero may mga boats dito. I guess pwede. Ayan na, may nakita na akong tao. Hello, doggy. Linis, oh. Hindi lang mahangin. So hindi ka pwede basta hindi ka makapahinga ng mahangin, no? Pero yung view kasi panalo na eh. Wala lang dito yung kayak. In-expect ako na nandito yung kayak dito sa area, no? Kaya lang napag-alaman ko rin na may minimum number of persons pala para makapag-avail ka ng kayak, which is 4. Obviously, ako ay mag-isa, so logistics wise hindi nila kayang i-accompany ako, no? But hanapin nyo na lang sila sa Facebook. I think merong nag-activity dito ng kayak at okay nga mag-kayak dito. Ganda. Okay, next then ay nandito tayo ngayon sa El Triunfo. So kanina galing tayo sa other side na yun. Ngayon naman nandito tayo. El Triunfo ay swimming area daw. So may mga floating cottages dito. And may mga nagsuswimming na tao. So may mga left and right cottages dito. Nag-snorkel. And sa dulo, ito yung dulo niya. So may diving board dito. So sa mga gusto ng medyo extreme, ayan, may diving board. So ibig sabihin malalim to. Tingnan nyo naman, oh, ang linaw. Yep, diving board siya. I think may tumatalon talaga dyan kasi basa-basa pa yung area. Dito sa kabilang side, okay. So yung biyahe ko dito from Mobod Fish Sanctuary papunta dito sa El Triunfo, nasa around 5 to 10 minutes lang din via tricycle. Presyo na is 15 pesos, mura ulit. Tapos may entrance fee pala dito na 10 pesos. I think lang yun, entrance sa magsa-sightseeing, kasi may sinasabi pa siya kanina na separate yata yung bayad kung magsiswimming. Dito tayo ngayon sa next destination natin. Ito yung parang boulevard nila. Nasa likod ko yung I Love Oroqueta. City Plaza ang tawag nila dito. Yan. So ito yung last stop natin bago tayo pumunta sa another municipality or city dito sa Misamis Occidental. Yan, so thank you Oroqueta. Okay dito, mababait yung mga tao. Tanong ako ng tanong siya, kinakausap nila ako. Yan. So we're done sa Oroqueta. Init. Punta na tayo ng next destination natin sa Misamis Occidental. Let's go!
So dito ulit tayo sa bus station sa may Oroqueta. Tayo ay papuntang Osamis. Sakay tayo na shuttle kasi matagal pa daw yung bus. 80 daw yung shuttle. Diretso na ng Osamis. Okay na rin to. Halos 1 oras lang naman yung biyahe kung tutusin daw. After 1 oras ng biyahe natin from Oroqueta, dito na tayo ngayon sa Osamis. Sa may Cota Fort. So pagpasok nyo dito sa Cota Fort ay may entrance sa 20 pesos. So very similar siya sa Intramuros, yung walled city nila doon, no? Para may idea tayo kung ano yung nililibot natin. Fort Santiago. So ito yung itsura niya. So ito yung parola, which is yung nakikita ko nga kanina. Mamaya punta naman natin yan. So mga old artifacts. Simulan natin dito. Para siyang, ano ba ito, tunnel. Armory ba to before? Oh. Tataas tayo dito sa lighthouse nila. Yan. So I think yan yung nagsaserve as a lighthouse, no? Dahil nga sa tapat siya ng pangpang na ng dagat. So ito yung tapat ng lighthouse. May boat dito. Not sure kung old, hindi, mukhang built lang to na boat to symbolize, no, yung pag-protect nitong Cota Fort sa mga papasok ng mga kalaban. So ito pa yata yung mga ginamit nilang machines, mga barrel. Yan, no? I think ito ang Cota Beach. Yan ang Cota Beach. So check natin yung sa area na yon, kung ano pa meron. So may nagpipiknik doon sa beach area. So ito ay daungan din. Port area rin pala itong tapat na to. Port area ng Osamis. Okay. Okay. So paikot. Yan. So, maliit lang siya kumpara mo doon sa Intramuros. Sabi ni Madam Tourism Officer, 1 in 4 na mga ganito klaseng walled city, no, or walled place ang makikita sa Pilipinas. Siyempre isa doon yung sa Intramuros. Ayan. So yung port pala doon ay may port pala dito na mga galing sa Manila. I think ito yung nakikita ko na to-go port. Cebu meron din dyan. Yun, so port area rin pala tong Cota Fort. On to our next destination. Hindi ko muna sasabihin, pero basically Misamis Occidental ay tapos na natin. Ito na pasyalan natin yung Oroqueta at saka itong Osamis. So punta tayo sa next. Let's go. Di na ako kasya doon sa Zamboanga na bus. So antay ulit ako ng bus. Medyo marami lang tao dito sa Pagadian bus terminal. Kaya walang pila pag may dumating na bus agawan. Hindi ako makapagsingit dahil ang dami kong dala.
So, ang bilis makagalaw ng iba. And so, okay naman. From here to yung my next destination, mga 4 hours daw. So, hindi ko alam kung oras na ako makakarating doon. Pero kailangan ko na i-push doon sa next province ko para mas mahaba yung pahinga ko bukas. At sana hindi ako standing sa darating na next na Zamboanga bound bus. After 6 to 7 hours na biyahe mula sa Osamis hanggang sa aking bagong province destination, nakarating na rin ako. Grabe. Iba talaga yung mga bus ride. Nakakapagod. Challenging. No? Pero enjoy. Balikan lang natin saglit yung na-experience ko sa Misamis Occidental. Ganda ng tubig nila doon. Kahit may mga konting dumi, makikita mo pa rin na green yung mga tubig nila. Number 2, napaka-mura. Mura ng pamasahe ko, mura ng pagkain. And yung pinakawala, ito yung medyo tumatak sa akin. No? Mababait yung mga tao. Siguro dahil nga sa hindi ako taga doon, hindi ako lokal, mas naging maasikasuhin sila. Pero sa lahat ng pinuntahan kong destination, doon sa Oroqueta at saka sa Osamis, ang babait yung mga nakasalamuha ko. Siyempre di ko lang pinakita dito sa video, pero ang dami ko nakasalamuha na meron pang isa doon na umalis mismo sa pwesto na pinagtatrabahuan niya para hanapan ako ng tricycle. No? Galing, sobrang bait nila. So kung babalik ako, definitely babalik ako sa Misamis Occidental. Kudos sa lahat ng mga lokal, no? Mga nakatira dyan sa Misamis Occidental. Babait ang mga nakasalamuha ko. Sa next video natin is a new province ulit. Hopefully mas marami ulit tayong mapuntahan ng mga tourism destinations. So, yun. Overall, I'm very happy with Misamis Occidental. At dito na ako sa hotel. Ano pa ba ang dapat kong gawin kundi tapusin na itong video na to? Bye-bye.